Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ngayon ituturo ko po sa inyo paano magtanim ng upland kangkong sa case po ng soft drinks. At ano po yung fertilizer na pwede natin gamitin ng libre na nakikita lang po sa ating bakuran. Coming up. What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin lalabas. Pwede rin po natin ito ibenta. Dati po nagbebenta kami ng upland kangkong 35 pieces, 10 piso. So ngayon pwede po natin siya i-bundle din ng sarili nating pagbabundle, tapos pwede natin ibenta sa mga kapitbahay. Mas maganda po dito sa upland kangkong, mas mabenta siya ngayon kasi yung swamp medyo hindi ganun kalinis, kasi yung mga swamp minsan may mga uod. So mas maganda po yung upland kangkong, kaya mas marami po ngayon yung tumatangkilik po sa gulay na ito. Ito po yung gagamitin natin seeds, yung KSHS vegetable seeds. Nabili ko po ito sa Agri Supply, 29 pesos. So ito po ay upland kangkong. Iba po ito sa swamp na kangkong, yung nakikita po natin sa madalas sa palengke. So ito po upland, nabubuhay po ito sa lupa, hindi kailangan ng nasa tubig. So ito po yung tatanim natin sa container. Tips lang po pala, pag bumibili tayo ng seeds, lagi natin titignan yung kanyang label. So nakalagay po dyan kung ilan yung estimated seeds, tapos yung kanyang germination rate, tapos kung kailan siya nakapack, tapos yung maturity date, kung kailan, ilang araw siya bago ma-harvest. Ito po ay 30 days. So ibig sabihin, pag nagtanim tayo from seeds, 30 days lang pwede na tayo mag-harvest. Then yung pinaka-importante po yung best before o yung kanyang expiration. Nakalagay po dito December 2022. Ayan. So kapag ka-expired na, yun, medyo may problema po sa mga buto, baka hindi po siya tumubo. So lagi po natin i-check bago natin siya bilhin. Sa mga hindi pa po nakakita ng buto ng kangkong, so ito po yung kanyang itsura. Meron pong buto yung kangkong. So kapag nagtanim po tayo galing sa buto, inaabot po ito ng 30 days o 4 na linggo. Pero kung magtatanim tayo ng cuttings, 2 weeks lang, pwede na po tayo maka-harvest. So kung wala pa tayong source ng upland kangkong, pwede tayong magtanim muna ng seeds. Then after 1 month, pag nag-harvest na, pwede na natin itanim yung mga cuttings. So doon mas mabilis, 2 weeks lang yung hihintayin natin. Yan. Ito po yung gagamitin natin na taniman, yung case ng soft drinks. So, actually marami po tayong pwedeng pagtaniman. Yung mga 1.5 bottles, yung polybag, any container, pwede po natin taniman. Pwede rin po direct sa lupa. So depende po sa space tsaka materials na available po sa atin. So ito, ngayon gagamitin natin yung case ng soft drinks dahil marami po kaming mga excess. So ito po yung ating tataniman. So una, para po mas madali butasin yung mga lupa, basain po muna natin ang tubig. Ito po ay improvised na sprinkler lang, gawa sa bote ng Gatorade 1.5. Binutas ko lang po yung takip. So ito po yung ginagamit kong pang dilig sa aking mga punla. Hindi na ako bumibili ng sprinkler. Para makatipid po kayo, mag-recycle tayo ng mga plastic bottles. Then, paano lang po natin? Pasit lang po natin yung tubig ng mga ilang minuto. Tapos pwede na natin siya butasan. After few minutes, pwede na po natin butasan. Ayan, wag nyo lang po laliman. Yung rule of thumb natin dito ay times 2 lang po ng buto yung lalim ng butas. Kasi pag sobrang lalim, mahihirapan din po lumabas yung mga buto. Ito po natutunan ko sa farmer. Kailangan times 2 lang daw po ng laki ng buto yung mga lalim ng butas natin sa lupa.
Ang ginawa pala natin dito, 4 lang kada square na case ng soft drinks. Kasi pagka tumubo na siya, tutubo po ng 4 na puno ng kangkong bawat square. So pag nag-harvest tayo, nag-cut, nagsusuwi yon, so dadami po yung sanga. So kaya tinatanim po natin isang buto sa bawat butas, tapos 4 po yung butas kada square ng soft drinks, case ng soft drinks. So after natin matanim yung seeds, takpan na po natin ng manipis na potting mix yung ating pinagtaniman. Tapos didiligan na po natin. Then habang iniintay natin to, kailangan gumawa na tayo ng grass clippings. Kasi yun po yung gagamitin nating pataba para sa ating tanim na kangkong. After 3 to 5 days, may makikita na po tayong mga tumutubo dyan sa ating pinulang kangkong. Okay. Tapos pwede na po natin diligan yung ating bagong tanim. Then pwede na natin ito ilagay agad sa lugar na naiinitan. Ayan, sa direct sunlight po natin siya ilalagay. After 3 weeks, ito na po yung itsura ng ating kangkong. Malalaki na. 1 linggo na lang pwede na po tayo mag-harvest. Sa pag-harvest naman po ng kangkong, may 2 klaseng paraan. Una, yung ina-uproot. So binubunot po yung buong puno, tapos yun yung binibenta. May mga restaurant po kasi na naghahanap ng uprooted na upland kangkong. Binibenta po kasama yung ugat para malaman ng mga restaurant na unang sibol pa lang po ng upland kangkong. Kasi po itong stem na to, kapag unang tubo niya, malambot. So pwede po siyang ihalo na sa pagkain. Pero pagka kinakat lang, which is yung pangalawang pamamaraan po ng pag-harvest, kinakat lang siya, sa una malambot pa, pero yung mga sumusunod na pagtubo niyan, tumitigas na po yung stem ng kangkong. Kaya hindi po nabibili ng mga restaurant. Pero sa mga bahay, sa panghalo po sa mga sinigang, sa mga pangulam, pwede po yun. So pwede natin i-cut lang, then ibenta or iluto. Tapos after 2 weeks, tutubo naman siya. So yun po yung maganda sa kangkong. Pwede tayong magkaroon ng halos endless supply ng kangkong. So ikakat lang natin siya. Mas practical po yun ang pamamaraan. Dahil after 2 weeks, may kaka-harvest po kayo ulit ng kangkong. Pagdating naman po sa fertilizer, so dahil po sa kangkong ang kailangan natin ay dahon, kung commercial fertilizer po yung gagamitin niyo, urea lang yung ilalagay natin dun sa tanim nating kangkong. Pero kung gusto niyo pong mag-organic, tulad po namin na pinumpromote po yung organic, napakadali lang. Gaya po ng sabi ko nakaraan, pwede tayong gumamit ng organic fertilizer na makikita lang po sa bakuran o sa paligid. So pwede po tayong gumawa ng grass clippings. Ito po yung ginagamit kong grass clippings. Kung meron po kayong mga damo or kakatapos lang po mag grass cutter, pwede nyo pong ipunin yung mga damo, tapos ibabad nyo lang po sa tubig. Kalahati ng container ay yung mga dahon, tapos lagyan nyo po ng tubig, then takpan nyo lang po siya ng papel or ng tela para lang hindi po siya lamukin. Huwag po yung silyado kasi baka mangamoy yung inyong clippings. Then after 3 days, pwede na po natin ipandilig dun sa ating kangkong. So ito po ginamit ko ay dahon ng malunggay. So yung dahon po kasi ng malunggay mayaman po sa nitrogen. So alam naman po natin yung nitrogen kailangan ng halaman para gumanda po yung dahon. Para po hindi mangilaw at magkulay green yung mga dahon, kailangan po magbigay tayo ng mataas sa nitrogen. So yung mga materials po na mataas sa nitrogen ay yung dahon ng malunggay, dahon po ng kakawati,
ipil-ipil. Ididilig lang po natin ito at least twice a week para po magbigyan ng nitrogen yung ating tanim at gumanda po yung dahon ng ating mga kangkong. So pwede rin po ito sa mga ibang halaman, no? Tulad po ng mga leafy vegetables, pechay, lettuce. Yan. Para po mabigyan sila ng mataas na nitrogen. Diligan lang po natin mga 2 times a week. Pwede na po yun. Sa ganitong paraan, organic po yung ating pinandidilig. Hindi na po tayo gumagastos ng fertilizer. So nakatipid ka na. Very nutritious at healthy pa yung mga tanim natin. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo lang. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung information para makatulong po tayo sa iba. So, kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!